Anumang road trip, mas masarap kapag may kasamang food trip. Kasama ang oldest motorcycle club sa Panay Region. Mamamasyal tayo sa lalawigan ng Iloilo. 3 taon matapos ang World War II nang mabuo ang pinakamatandang motorcycle group sa rehiyon ng Panay. Ang IMC o ang Iloilo Motorcycle Club. Basta? Welcome sa Iloilo, sir. John Malone, sir. Basta? Welcome to Iloilo. Kayo daw ang oldest, club dito? Motorcycle. Kailan ba sinimulang buuin yung club nyo? 1948. Isa sa mga pioneer o kauna-unahang miyembro ng grupo, ang 80 anyos na si Francis Daban. Taong 1950 nang makasali siya sa IMC. So, ikaw original member ka? Surviving pa. Wala na dito. Wala na. Ikaw na lang. Kamamatay lang nagkasama ko. Mga 83, 84. Pinakabata pala dito sa grupong to. Oh. At dahil tanghalian na, mas magandang isabay sa road trip ang food trip. Ang aming destinasyon, ang sikat na Tatoy's Manukan and Restaurant. Mula pa noong taong 1970, dinarayo na ng mga parokyano ang kainang ito dahil sa kanilang signature lechong manok. Kung tutuusin, simple lang ang pagluluto ng kanilang specialty. Pero ang ipinagkaiba, nasa timpla ng kanilang pampalasa at sa klase ng manok na iniluluto. Dahil ang kanilang inililitsyon, native chicken. Pag nasa Iloilo, talagang Tatoy's, no? Oo. Nakita nyo dati ito, maliit pa lang. Umpisa kubo lang at saka Kubo. ang mga manok sa buhangin lang tinutusok ng mga... Buhangin? Ano, nakakalat lang yung mga manok? Hindi, siyempre nakahidira, tapos may uling. Doon inaayos. Doon lang niluluto. Pero mabenta na yung Tatoy's dati. Sikat na sikat na. Mabenta. At saka karamihan noon, take out. Take out lang, pagbili. Diyan sila sumikat sa manok. Umpisa, manok na lang. Yung kanilang trademark nga yung lasa ng manok nila. Yun ang binabalik-balikan doon eh. Yung timpla niya, hindi tamang-tama lang, hindi mo malalasahan na parang minarinate siya, no? Pero parang kompleto, hindi mo na kailangan ng sausawan, malasa yung manok. Pero bukod sa lechong manok, mabenta rin sa Tatoy's ang lechong baboy at mga seafoods tulad ng fake talaba, inihaw na pusit, hipon, at isda. Hindi nga raw kompleto ang pamamasyal mo sa Iloilo kung hindi ka dadaan sa Tatoy's Restaurant para kumain. Matapos mabusog ang tiyan, oras na para busugin ang ating isipan. Sunod naming pinuntahan ang Kaminya Balay nga bato na isa sa mga heritage houses sa lungsod ng Iloilo. 151 taon na ang bahay na ito. Dati itong nakilala bilang Avancenia House na isinunod sa pangalan ng orihinal nitong may-ari na si Don Fernando Avancenia. Asan ba tayo ngayon? Dito tayo sa bahay nga ba ito? Ngayon ko lang napuntahan itong bahay. Kaminya, bahay nga ba ito? Welcome po sa Kaminya Balay nga ba to. So, bali itong bahay po, 2010 na po binuksan for the public. Gano'ng katagal na itong bahay? 151 years na po. Pila'y binabalik ka sa nakaraan sa tuwing maglalakad ka sa pasilyo ng bahay. Matatagpuan sa loob ng bahay ang mga antigong kagamitan na mahigit 100 taon na rin ang edad. Grabe yung mga materyales, no? Opo. Materyales puertas talaga. So may mga for sale ba dito? Or... Wala po. Andun lang po sa baba sa shop po so namin. lahat ito, collection ng family? Opo. Not for sale? Not for sale po ito. Oo. Kung mahilig ka naman sa mainit na tsokolate, maaari kang bumili ng Batirol set na ibinebenta sa souvenir shop. Batirol? Opo. Binibenta po namin yan. Diyan po namin niluto yung mga tsokolate. Ito ba nagagamit o ano lang? Parang dekorasyon? Ginagamit po. Diyan po niluluto yung tsokolate. Okay,
Kala ko instrumento eh. Made of cast iron po. Cast iron. Bukod sa Camilla Balay nga Bato, isa pang heritage house ang aming sinilip, ang Molo Mansion. Una itong nakilala bilang Yusay Consing Mansion. Itong bahay na to, pag-aari ito dati ng mga pamilya Consing. Consing family din, bininta nila. Pero ganda pa rin, ano? Ganda pa rin siya, store. Ang labas as is. As is siya, Konting information dun sa Consing family. mga prominent families yan dito. Kasi no? malapit sa plaza eh. Oo. Tsaka, yung mga... Yung location nila, napaka-prime. Sa Spanish planning, plaza ang pinakasentro ng komunidad. Oo. Tapos may simbahan. At saka ang mga bahay sa tabi ng plaza, yun ang mga prominent na families. Oo. So palikod ka na palayo sa plaza, ibig sabihin, may ano ka na. mahirap ka. Ganun talaga ang planning noon ng Spanish. Oo. Kaya lahat nakapaligid sa plaza, mga mayayaman. Patok na patok ang mansion sa mga turistang dumadalaw sa probinsya. Makakabili ka rin kasi ng mga bag, mug, t-shirt, at kung ano-ano pang mga souvenir item na sumasalamin sa mayamang kulturang Pilipino. Now it's become somehow a tourist destination, and it was actually a good idea for them to put Kultura since we have souvenirs for Iloilo and as such. So currently, what is happening with Molo Mansion is that we have events, we have markets, we have fairs, and we have exhibits to showcase the creativity and the homegrown businesses here in Iloilo. Sa aming last stop, matitikman namin ang pagkaing tatak Ilonggo, ang batchoy. Pero batchoy with a twist ang aming masusubukan ngayong araw dahil ang ordinaryong batchoy ginawang espesyal ng buko strips. Okay, ano nasa harap natin? Parang hindi karaniwang batchoy ito ah. Okay, parang bago sa paningin, ano? Oo. Ito yung tinatawag nila na buko batsoy. Masarap daw to. Sa buko, no? Nasa buko. Oo, bilaman din ng buko, may itlog pa. Pwede natin tikman to Oo, siguro. pwede nang tirahin yun eh. Tirahin na natin. Oo. Wow. Lasang-lasang batchoy, no? Oktubre nung nakaraang taon nang unang matikman ng mag-asawang Larry at Rose ang buko batchoy. Inihain ito ng kanilang kaibigan nang bumisita sila sa Antique. Dahil sa kakaiba nitong linamnam, naisipan nilang ipakilala ito sa panlasa ng mga taga-Iloilo noong Pebrero. At first, medyo mahirap i-introduce pero nung uli talagang marami nang kumakain. Sa ngayon, hindi lang mga lokal nilang parokyano ang tumatangkilik sa buko batchoy. Hinahanap na rin ito maging ng mga turistang bumibisita sa Iloilo. 70 pesos ang kada order ng buko batchoy. Nakikita ko yung laman, no? Marami siya. Ganon din yung karne niya, may chicharon. Diba? Yung kaibahan Ito, niya, chicharon, no? nasa buko siya. Oo. Tapos yung karaniwang laman, diba? May slices of pork. May itlog pa nga eh, diba? Itlog pa siya, oo. Tapos yung noodles, no? Minsan kasi nakakatikim ako ng mga batchoy na medyo maalat, no? Itong buko batchoy, wala akong natikman na yung medyo salty siya or tamang-tama lang, manamis-namis yung lasa ng batchoy. Kaya first time kong natikman to, so na-appreciate ko talaga yung lasa. Isa pa sa pagkaing ipinapakilala nila ay ang Coco Pau. Masarap daw itong kapareha ng buko batchoy. 35 pesos naman ang kada order nito. Ang tawag ito parang buko pau. Tikman natin. May laman siya na buko pero parang ano, no? Parang fruity, no? Fruity siya, oh. Sa ating pag-arangkada sa Iloilo,
Hindi lang ang ating panlasa ang nabusog dahil sa linamnam ng pagkaing Ilonggo. Nabusog din ang ating isipan at kamalayan dahil sa mga kwento ng pagsusumikap ng mga natatanging kababayan ating nakilala.